praise the Lord of Lords is Jesus. I glorify, I offer up a sacrifice of praise to your name. In your name, oh Lord, there is strength. In your presence, Lord, there is power. And now I sing with all my heart. Sing with all my heart. I praise you, Lord, forevermore. I lift my voice unto the Lord, Lord Jesus Christ, the Son of God. I lift your name in all the earth. I praise you, Lord, forevermore. I lift my voice unto the Lord, Lord Jesus Christ, the Son of God. I lift your name in all the earth. Oh, let us sing it. Now I found, and now I found a whole new life with Jesus. I sing this song, I lift my hands and praise the name of Jesus and say, in your name, oh Lord, there is strength. In your presence, Lord, there is power. And now I sing with all my heart. Sing with all my heart. I praise you, Lord, forevermore. I lift my voice unto the Lord, Lord Jesus Christ, the Son of God. I lift your name in all the earth. Sing, I praise you, Lord, forevermore. I lift my voice unto the Lord, Lord Jesus Christ, the Son of God. I lift your name in all the earth. I praise you, Lord, I praise you. I lift my voice unto the Lord, Lord Jesus Christ, the Son of God. I lift your name in all the earth. I praise you, Lord, I praise you, Lord. I lift my voice unto the Lord, Lord Jesus Christ, the Son of God. I lift your name in all the earth. Oh, we praise you, Lord, our God forevermore. Praise you, Jesus. We praise you. Praise you, Jesus. Praise you. Oh, forever, forevermore. They say when darkness falls, loneliness grows, and you will crumble down to your knees. Reasons of living here still unfounded, and the bitterness inside me keeps hurting my heart and soul. Are searching for the source of this prayer. Now I know that Jesus is my refuge and my resting place that keeps me strong, my strength.
me strength inside. Now I know that Jesus is my refuge and my resting place that keeps me strong, my strength inside. You are my strength inside. You took away my brokenness and changed my heart with righteousness, my strength inside. You are my strength inside. Sing, I know that Jesus is my refuge and my resting place that keeps me strong, my strength inside. You are my strength inside. You took away my brokenness and changed my heart with righteousness, my strength inside. You are my strength inside. I know. Ibig kong malaman ang iyong layunin sa buhay na hirap ay laging kukunin. Mga pangarap ko na binubuo, katuparan nito ay nasa iyo. Ikaw lamang ang musika ng aking awit, ang nagbibigay himig sa aking tinig. Ikaw lamang ang ngiti ng aking labi, kagalakan ng puso, salita mong banggit. Ikaw lamang, Jesus, papuri ko natin. Di malilimutan ang mga pangako mo. Sa krus ng Kalbaryo, pinatawad mo ako. Ang sabi mo nga'y iwanan ang iyong kasalanan. At sa araw na ito, sa aking paraiso, kasama mo ako. Ikaw lamang ang musika ng aking awit, ang nagbibigay himig sa aking tinig. Ikaw lamang ang ngiti ng aking labi, kagalakan ng puso, salita mo banggit. Ikaw lamang, Jesus, papuri ko natin. O pupurihin ka namin sa umaga nito. Itaas natin ang pangalan ng ating Panginoon. Ikaw lamang ang musika ng aking awit.
righteous ruler of the nations. He's the God who gave us freedom. All the earth will rejoice. Let the people now shout for joy. Bless his name in the heavens. Let his power lead us all the way. Jesus shall reign over all the earth, now and forever he will. Jesus shall reign over all the earth, now in his presence we sing. As his people bow before him to give honor, power, and glory, we will wait for the Lord. We will wait till his kingdom come and bless his name in the heavens. Let his power lead us all the way. Jesus shall reign over all the earth, now and forever he will. Jesus shall reign over all the earth, now in his presence we sing. Jesus shall reign over all the earth, now and forever he will. Jesus shall reign over all the earth, now in his presence we sing. Jesus shall reign now and forever. Oh, Jesus shall reign now and forever. Oh, Jesus shall reign over all the earth. Good evening. We would like to welcome everybody joining us tonight for our online GBS. So wherever you are watching from, we are thankful that the Lord has gathered us once again upang makinig po ng kanya po salita na magpapalakas po sa bawat isa po sa atin. So we also want to honor and acknowledge our spiritual parents, ating beloved Bishop Louis Santos and Pastor Norma Santos for their continuous love, prayers, leadership, and dedication in guiding the church according to God's will. So ngayong gabi, may we open our hearts and minds to receive the message of God. So before we begin, let us all come before the Lord or the presence of God through an opening prayer. Yuko natin ang ating mga ulo, tayo po'y manalangin. Heavenly Father, maraming salamat po for gathering us once again in this online General Bible Study. Salamat po sa panibagong pagkakataon na kami po'y makapakinig ng iyong banal na salita. Lord, tulungan mo po kami not only to hear your word, but to receive it deeply in our hearts and bear fruit in our lives. Tanggalin mo po ang bawat distraction, Panginoon, at ingatan mo rin po ang bawat isa po na makikinig. So this we pray in your most precious and wonderful name, in the name of Jesus Christ. Amen. So brothers and sisters, last week we have learned kung bakit po magkakaiba po ang response po ng mga tagapakinig once they hear the Word of God.
in which we learn that the problem is not in the seed. Wala po sa seed ang problema, but the problem is in the soil. At yan naman po ang pag-uusapan natin ngayong gabi as we are going to talk about the first soil. At ang unang soil is none other than the hardened heart. Kung mapupuna po ninyo, nagsimula po si Jesus Christ sa pinaka-resistant soil. Ano po ito? The wayside. So dito po, nahulog po yung seed sa isa pong lupa that is beaten down, compacted, and hardened by repeated traffic. Ibig sabihin, hindi po ito isang soft-filled soil na handang tumanggap ng buhay, kundi isa po itong daan na naging sarado at matigas. Bakit ko po sinabi? Kasi po matigas po yung lupa. Kaya nananatiling nasa ibabaw lang po yung seed. Hindi po ito bumaon or pumasok po papaloob na naglaho po papasok sa lupa or nagsimula po habang nakatagong na nag-uugat unti-unti. Apparently, ay hindi po yung binhi ang problema, kundi yung pong kondisyon po ng lupa. Same goes with the heart, na naririnig po ang mga salita po ng Diyos sa panlabas, pero hindi naman niya po itong pinahihintulutan pumasok sa loob. Kaya po, ang sabi po ng Lord, birds come and devour it in Matthew 13 verse 4. So in fact, pinaliwanag po ito later ni Jesus Christ na tumuturo naman po ito sa activity po ng wicked one who snatches away kung ano po ang itinanim po sa puso as found in Matthew chapter 13 verse 19. Thus, the wayside is a place of exposed truth, truth heard, but unreceived, truth offered, but unprotected. So ang wayside po o tabing daan po ay lugar po ng lantad na katotohanang narinig ngunit hindi po tinanggap. Katotohanang inialok ngunit hindi po iningatan. Now, why is this? Hindi po kasi umabot yung pong binhi sa lalim kung saan maaaring magsimula po ang buhay. Kaya ito po ay madaling nakukuha or naaagaw po ni Satanas. Sa makatuwid, ito pong first soil is therefore a solemn picture of hardness. Kaya lang, ang sabi po sa Psalms 95 verse 8, do not harden your hearts. Ulitin ko, malinaw po na sinabi ng talata, do not harden your hearts. Sa katunayan, ang isa pong matigas na puso ay maaaring malapit po yan sa taniman at malapit din po sa sower, yet nananatiling sarado. Tandaan po natin mga kapatid that the seed is good. Pero kung saan ang puso po ay naging patag na daan, hindi po kaya magsimula ng buhay hanggat hindi po nabubungkal ang lupa upang ito po ay bumukas sa harapan po ng Diyos. So ang tinutukoy po ay yung pong matigas na puso is one in which yun pong salita po ng Diyos ay lumalapag po pero kailanman ay hindi po nakapasok. So it implies na yun pong seed comes into contact with the person sa pamamagitan ng mga preaching, Bible reading perhaps, pati counseling, or even witnessing. Pero nananatiling nasa ibabaw lang ang seed. Nandoon po yung exposure, pero wala naman penetration. That means, hinipo po ng katotohanan ang tenga. Perhaps pati isip, pero hindi po ito bumaon ng malalim para magsimula po ng panloob na pagbabago. Kaya po sinabi po ng Lord that the wicked one can quickly snatch it away. Why? Dahil kailanman po ay hindi po nag-ugat yung pong dumating po na salita. Kaya po sa ganito pong klase ng puso, the truth is heard but never welcome. Maaaring nandoon ang panlabas sa pakikinig, pero wala pong panloob na reception. At yun po ang mabigat. So sa makatuwid, yun pong tao does not open the soul to the message, does not yield under its authority, and does not allow it to correct, to humble, or to heal. Pero sinabi po sa James chapter 1 verse 21,
and receive with meekness the implanted word. But unfortunately, ang nakakalungkot po, yung pong matigas na puso resist that meek reception o yung mapagpakumbabang pagtanggap. Thus, the message is near the mind but not inside the heart. Meaning, ang mensahe po ay malapit po sa isip, ngunit hindi po pala nakakapasok sa puso. Kaya maaari palang maunawaan po ng mga tao yung po mga outline ng preaching, yung structure ng preaching, maalala lahat ng mga key points, pati yung mga verses, or ma-recognize pa po yung mga biblical language, yet nananatili pa rin pong hindi hinipo yung kanyang inner man. Kaya ang katotohanan po ay nananatili lamang po sa antas ng pag-iisip, ngunit hindi naman po nagiging buhay sa kaluluwa. Moreover, ang sabi po sa Matthew chapter 15 verse 8, these people draw near to me with their mouth and honor me with their lips, but their heart is far from me. Ngunit ang puso nila ay malayo sa akin. So dito po ni-rebuke po ni Jesus Christ yung pong ganitong pong klaseng panlabas lamang po ang pagiging malapit. So therefore, the message or preaching is listened to but not received. Meaning to say, maaari po pala nakaupo at nakikinig po attentively yung pong mga tagapakinig. Perhaps even respectful. Pero wala pong tunay na inward yielding. Kaya po ang sabi po sa Hebrews chapter 4 verse 2, but the word which they heard did not profit them, not being mixed with faith in those who heard it. And I just want you to know na yun pong matigas na puso ay nagmumukha pong religiously present, mentally near, and outwardly listening. Yet ang problema, sarado po ito. Spiritually close sa buhay na salita po ng Diyos. So in line with this, have you ever wondered, why is the heart hard? Bakit nga ba matigas ang puso? Yan ang tanong. I just want you to know na ang isa pong matigas na puso ay hindi po basta-basta magiging ganyan in a single moment. Madalas po ito ay nabubuo over time. Sa paano po paraan? First, through repeated resistance to conviction, hardens the soul. Once na nagsalita po ang Diyos at ang isa pong tao keeps on delaying, he keeps on excusing, keeps on ignoring His voice, yung pong puso ay nagiging less sensitive na hindi niya po namamalayan. Kaya nga po sa Hebrews chapter 3 verse 15, ang sabi po rito, while it is said, today, ngayon, if you will hear His voice, do not harden your hearts as in the rebellion. Hence, ang bawat tinatanggihan po na conviction ay iniiwan po ang lupa na mas matigas pa po kaysa sa dati. Could you imagine that? Pangalawa, hardness can come through familiarity with church without surrender. Ano po ibig sabihin? Meaning, maaari po nakaupo po ang isang tao sa pakikinig po ng preaching, sa mensahe, sa mga sermon ng maraming panahon or na mahabang panahon. Alam at kabisado yung lahat ng mga passages, pati biblical interpretation perhaps. At ang taas mo po na respeto sa mga spiritual na bagay. And yet, never truly yield. So therefore, ang pagiging malapit po sa mga sagradong bagay na wala naman pong panloob na pagsunod ay nagre-resulta po sa pagkamanhid. Pangatlo, bakit po matigas po ang puso? Pride hardens the heart because pride resists correction. Yan po ang totoo, mga kapatid. A proud heart would rather defend itself kaysa po yumukod po sa salita po ng Diyos. Pero ang warning po ng Proverbs chapter 16 verse 18, ang sabi po rito, pride goes before destruction. So ibig sabihin yan po ang kasasapitan ng mga mapapride pag ayaw mo pong magpakorek or magpatuwid.
Now, meanwhile, punta po tayo sa pang-apat. Bakit po matigas ang puso? Because hardness grows through love of sin. Paano? Ang kasalanan po na inaalagaan inwardly ay ginagawa pong resistant ang kaluluwa sa katotohanan. Kaya po sa Hebrews chapter 3 verse 13, lest any of you be hardened through the deceitfulness of sin. Ibig sabihin mga kapatid, mag-ingat po tayo. Pagdating sa kasalanan, wag po nating bigyan ng puwang po yan. Dahil may tinatawag na deceitfulness of sin. Moreover, punta po tayo sa panglima. Bakit po nagiging matigas ang puso? There may be prejudice against truth that causes the hardness. Ano po ibig sabihin? Meaning, ito po yung pagtanggi, natanggapin po ang mensahe na siya pong humahamon sa personal assumptions, sa loyalties, pati po sa tradition. Panganim, yung pong spiritual dullness develops when the person becomes inwardly sluggish under repeated exposure to truth. Ibig sabihin, yung pong spiritual na pagiging manhid po ay unti-unti po yung nabubuo kapag ang tao po ay nagiging tamad, mabagal sa kalooban, sa ilalim po ng paulit-ulit na pakikinig po sa katotohanan. Finally, bakit po matigas ang puso? Pampito, hardness is often fed by destruction and carelessness. How so? Ang isa pong tao na tinatrato po ang salita po ng Diyos, casually, na wala naman pong watchfulness or seriousness, ay iniiwanan po ang kanya pong puso na naka-expose po yan at hindi po madaling tumanggap. Thus, yung pong matigas na puso is usually the result of spiritual history. Ibig sabihin yung pong resisted conviction, familiar religion without surrender, pride, sin, prejudice, dullness, and careless living. In other words, kaya po matigas ang lupa dahil ito po ay paulit-ulit na sarado laban sa searching Word of God. Kaya po patuloy naman po tayong pinag-iingat po ng Lord because when the seed falls on the wayside, the enemy comes quickly, as said in Matthew 13 verse 19, at dinagdag pa din po sa Mark 4 verse 15. Ang sabi rito, Satan comes immediately and takes away the word that was sown in their hearts. So nangangahulugan na ito pong pakikinig is an spiritual warfare. Labanan po yan sa spiritual. Kaya nga po nakikita nyo po ang iba, during preaching, madalas po ang iba natutulog. Maliban na lang po kung puyat dahil po sa trabaho, wala pong problema doon. Pero yung wala naman po dahilan para matulog, pero every preaching po ay natutulog, isa po yan sa labanan. Ibig sabihin, natatalo po siya ng antok or kumakampi muna siya sa antok. Ang iba naman, tayo ng tayo, alis ng alis, labas ng labas, especially kung kailan oras ng preaching, maliban na lang siguro kung meron kang problema, yung iba kasi naiihi during preaching, may problema ka sa pantog. Pero kung wala ka naman dahilan para lumabas or tumayo, that means meron pong spiritual warfare na nagaganap at nagpapadala naman po ang iba, which should not be the case. Kaya po the moment the word is preached, diyan po nagsisimula ang labanan over whether mananatili ang katotohanan. Ito po ay paniwalaan at magkakabunga. Mga kapatid, hindi po neutral event po ang pakikinig. Nauunawaan po yan ng kaawa, yan pong kapangyarihan po ng salita ng Diyos. Kahit na yung po mga careless hearers do not. This also means na ang preaching time po is battle time. Why so? Kasi po, ang pulpit po ay hindi lang po basta isang lugar po yan para sa religious speech. Kung hindi, ito po ay isa pong battlefield kung saan ang divine truth confronts human hearts at yun naman pong satanic opposition resists it. That is why ang sabi ni Apostle Paul sa Ephesians chapter 6 verse 12, for we do not wrestle against flesh and blood. So therefore, whenever the word is preached,
hindi po natin namamalayan na kumikilos din po ang spiritual forces. Either to advance life or to oppose it. Furthermore, kumikilos po ang kaaway natin immediately. Tandaan po natin, hindi na po yan mag-aantay na matagal para sa isa pong hardened hearer na mas maging careless. Rather, sinasamantala niya po kaagad yung pong naka-expose na katotohanan. Kaya napakadelikado po ng delay. Why? Because what is not received today may be lost today. Kaya po sa Luke chapter 8 verse 12 says, the devil acts lest they should believe and be saved. So finally, gustong-gusto po ng devil ang service religion. Sa paano pa paraan? I just want you to know na hindi po siya natetreten sa pamamagitan ng pakikinig po na kailanman ay hindi naman po tumimo sa puso. Ang isa pong tao may attend, may listen, may agree outwardly, and remain unchanged at diyan po tuwang-tuwa ang kaaway. At dahil po dito, ang sabi po sa James chapter 1 verse 22, but be doers of the word, and not hearers only, deceiving yourselves. Ibig sabihin tayo po'y binabalaan against being hearers only. Lagi po natin pakatatandaan na hindi po nababahala si Satanas sa pananampalataya na nananatiling nasa ibabaw lang or stays on the surface. Ang kinatatakutan po niyan is the word received deeply enough to bring repentance, bring faith, and lasting fruit. So yan po yung isang sa kinatatakutan niya. Why? Alam po nito na kapag lumalim ka sa salita po ng Diyos ay hindi ka niya masisila. At kaugnay po nito, mayroon po mga modern examples ang hard soil. Ano-ano po yan? Tingnan po natin. Unang-una, yung po tinatawag na the man who critiques every sermon but never repents. Ibig sabihin yung lahat na lang kinikriticize, lahat na lang merong komento, lahat na lang merong masasabi siya, kung ano-ano ang sinasabi sa preaching, pagkatapos ay hindi man lang po nagsisisi. Maaaring ina-evaluate niya po yung outline, inuhusgahan yung delivery po ng mensahe, or ikumpara sa iba yung preacher, at i-discuss yung mensahe mentally or intellectually. Yet, kailanman ay hindi po pumasok ng malalim ang salita po ng Diyos sa kanya, or the word never to humble him. That means, nakikinig po siya bilang kritiko kaysa sa isa pong makasalanan na nangangailangan po ng habag at biyaya. Ibig sabihin, ito po yung puso kung saan lumalapag po yung binhi, but does not sing. Now, second example is the churchgoer who has heard truth for years but never changed. Mahabang panahon nakarinig ng katotohanan pero hindi naman nagbago. Nakikinig ng preaching regularly perhaps, knows the historical background perhaps, pati yung maaaring respetado siya ng marami outwardly, yet wala pong nakikitang bunga ng repentance, ng obedience, or ng growth. Meaning to say, hindi po siya pinalambot ng pagiging pamilyar, kung hindi ginawa lang po siya ito na more used to sacred things na wala naman pong surrender. At yun po ang nakakalungkot. Samantalang ang sabi po sa Hebrews chapter 5 verse 11, of whom we have much to say and hard to explain, since you have become dull of hearing. Ibig sabihin, winawarningan po yung mga tao na naging mapurul na po yung pakikinig. However, let's go to the third example. It is the sinner who says, not now, wag ngayon, until the heart loses sensitivity. Ano po ibig sabihin? Hindi naman po niya pirming tinatanggihan yung salita po ng Diyos or nagagalit po siya dito. Pero kung minsan ay pinagpapaliban or pinopostpone niya po ito politely. But let it be known that repeated delay becomes repeated resistance. Ang paulit-ulit na pagpapaliban po ay nagiging paulit-ulit po yan na pagtutol. At ganyan po ang nangyari po kay Felix sa Acts chapter 24 verse 25. Basahin po natin.
Go away for now. When I have a convenient time, I will call for you. Pag okay na yung oras ko, patatawag kita. So sa makatuwid, ang pagpapaliban po ay pwede po magpatigas po yan ng puso na hindi po natin namamalayan. Na kasintiyak po ng hayagang pagsuway po yan. Now finally, pang-apat po na example is the proud religious hearer who thinks the message is for others. Ibig sabihin, napakinggan niya po yung mensahe o yung mga preaching sa pamamagitan po ng lens of superiority. Ano po ibig sabihin? Applying the warning to everybody except himself. Akala po niya para sa iba palagi, hindi para sa kanya. Iniisip niya siguro okay sa harapan po ng Diyos and perhaps wala po siyang ginagawang masama, hindi siya nagkakamali, wala siyang kasalanan. And same with the Pharisee in Luke 18. Siya po'y nananatiling hindi po hinipo ng salita ng Diyos. Why? Because pride closes the heart. Sa makatuwid, pinakikita po ng mga example na ito na yung pong hard soil may be critical, familiar, delaying, or proud. But in every case, the result is the same. Ano po ito? The word is heard outwardly and lost inwardly. Why? Because the heart remains closed. Ang salita po ay naririnig sa labas, ngunit nawawala po sa loob dahil nananatiling sarado po ang puso. Mga kapatid, lagi po natin makatatandaan a hard heart is not created in one day. Ito po ay nabubuo by repeated refusal. Kumbaga, it is possible to sit under the word, nod at its truth, even admire yung puntindi ng puwersa nito, pero kailanman ay hindi po yumukod beneath it. At gusto ko po ipaalam sa inyo na ang pakikinig po na wala naman pong pag-surrender is one of the great dangers na in-expose po ni Jesus Christ. Kaya po, tayo po nire-remind once again to be doers, gaya na sinabi sa James chapter 1 verse 22. So sa makatuwid, ang issue ay hindi po kung ano ang narinig mo. Kung hindi, ang tanong ay kung nag-yield ka ba sa narinig mo. Brothers and sisters, maaari po kasi maging familiar na lang po sa puso ang bawat sermon. Yung mga Bible verses, yung po mga church language po natin, na yung pong banal ay nagiging common na lang po, na hindi naman po dapat. Ang matindi po kasi dito, yung pong minsan na nagpapasiklab po ng banal na paggalang, ngayon ay nagpo-produce na lang po ng maliit na epekto. Or halos wala na epekto. Could you imagine that? Halos wala na. Alam niyo po, napakadelikado po ng ganitong spiritual dullness. Bakit ko po sinabi? Kasi ang sabi po sa Hebrews chapter 2 verse 1, therefore, we must give the more earnest heed to the things we have heard, lest we drift away. Meaning to say, pag naging tuyot na po ang mga preachings para sa'yo, at nagiging pangkaraniwan na lang po, ano po nangyari? Ang puso po ay nanganganib na maging gaya na lang po ng tabi ng daan or yung wayside. We must know as well na madalas po na nagsisimula po ang hardness not with ignorance, but with resisted light. Maaring alam na po ng isang tao kung ano po ang nire-require po ng Diyos, pero ayaw namang rumisponde. Ibig sabihin, repeated resistance turns conviction into callousness. Yung pong paulit-ulit na hindi po pagtanggap ay nagbabago po sa paninindigan tungo sa pagiging manhid. That is why, maaari po natin tanungin ang ating pong mga sarili kung nagiging daan na po ba tayo ang ating pong mga puso natin instead of a field. Or nagiging compacted na po ito na yung pong ating inner life sa pamamagitan ng pride, ng sin, ng distraction, or delay na hindi na po makapasok ang minhi. However, kailan po makakasagot yan? Pero gusto ko po ipabatid po sa inyo at i-remind po kayo na ang sabi po sa Psalms 95 verse 8, do not harden your hearts. In other words, the most
dangerous sermon is not the one you reject loudly. Hindi po yun. Kung hindi, the one you let sit on your heart until Satan steals it quietly. Kaya napaka-urgent po ng command na ito. Ano po yun? Do not merely hear the word. Kung hindi, receive it before it is lost. Sa madalit salita, wag lang po basta makinig po ng salita ng Diyos. Dapat po ay isa puso po natin, tanggapin po natin ito, bago pa po ito makuha po sa atin. And this is the end of the second part patungkol po sa wayside soil. The hardened heart. Next week, wag po kayong mawawala, itutuloy po natin. So hoping na marami po kayo ulit natutunan sa ating pong topic ngayong gabi. But for the meantime, dito po muna tayo magtatapos. Tayo po magpasalamat po sa Diyos. Yuko po natin ang ating pong mga ulo. Tayo po manalangin. Heavenly Father, maraming salamat po sa mga salita mo. Salamat sa mga itinuro mo po sa amin. Patuloy siyasatin mo po ang aming pong mga puso at patawarin mo po kami sa aming pong mga pagkakasala. Lalo na po kapag hindi po namin naitatanim ang iyong mga salita sa aming pong mga buhay. Panginoon, tulungan mo po kami na huwag po maging wayside soil ang aming pong mga puso. Bagkus through your mercy, help us to guard our hearts nang sa gayon yung lahat ng mensahe na amin po natatanggap ay lumago sa pamamagitan po ng prayer, sa pamamagitan po ng aming pagsunod, at higit sa lahat na ito po'y mag-ugat sa amin pong mga puso. Lord, patuloy sa ipon lahat na kadakilaan, lahat ng kapurihan, in your most precious and wonderful name, in the name of Jesus. Amen. Glory to God sa napakagandang mensahe po na ating po narinig. Pero alam niyo po, gaya po ng paalala po sa atin, hindi po natatapos po dito ang pangangaral po na ito. While sa atin naman po mga first-time viewers, ang tanong po ay, how are you going to process this message after listening to it? Magiging wayside ba ang puso mo? Na hanggang dito na lang sa oras na ito ang mga narinig mo na salita? O baka naman dadalhin mo mga ito pagkatapos mo manood? Pero natatakot ka na baka hindi ito manatili sa puso mo. Alam mo kapatid, may paraan po para maitanim po ito ng malalim sa iyong puso. Tumubo po sa iyong buhay at maging mabunga. And this is through accepting Jesus Christ as your Lord and Savior and believing in His gospel that we may be saved. Pag sinabi po natin kaligtasan or salvation, sabi po sa Ephesians chapter 2 verse 8, for by grace you have been saved through faith. Malinaw po na sinabi ng talata that we are saved by grace through faith. Kaya lang po ang tanong, saan po tayo mananampalataya at maniniwala? That is the question. It is found in 1 Corinthians chapter 15 verse 1 to 4. Ang sabi po rito, moreover, brethren, I declare to you the gospel which I preach to you, which also you received and in which you stand, by which also you are saved, if you hold fast that word which I preached to you, unless you believed in vain. For I delivered to you first of all that which I also received, that Christ died for our sins according to the Scriptures, and that He was buried, and that He rose again the third day according to the Scriptures. Sa madalit sabi, we need to believe in the gospel of Jesus Christ. Yung pong death of Christ, yung burial of Jesus Christ, at yung pong resurrection of Jesus Christ. So tatlo po yan na kailangan po natin sampalatayanan at paniwalaan. Kaya lang po ang tanong is believing enough. Pag tayo po ba'y naniwala at nanampalataya, wala na po tayong gagawin, tutuldok or hihinto na po tayo doon. Alam niyo po, ang sabi po sa 1 Peter chapter 4 verse 17, for the time has come for judgment to begin at the house of God. And if it begins with us first, what will be the end of those who do not obey the gospel of God? Ano daw ang katatapusan? Ano daw ang dulo doon sa hindi sumunod sa gospel ng ating Panginoon? So sa madalit sabi, the gospel of Christ must be obeyed. Pag tayo po'y nanampalataya at naniwala, kailangan lakipan po natin ng pagsunod. Hindi po tayo matatapos sa believing, hindi po tayo matatapos sa pananampalataya, kundi kailangan sundin po natin ang gospel. Kaya lang another question is this, how will you obey? It is found in the book of Acts chapter 2 verse 38.
Then Peter said to them, repent, and let every one of you be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Spirit. Now, first is repentance. Tayo po'y magsisisi po ng ating po mga kasalanan. We're going to ask for forgiveness. We're going to confess our sins. At naniniwala po ako, kung pakiramdam mo, marami kang nagawang kasalanan, mabibigat na kasalanan, marami kang mali, na feeling mo ikaw na yung pinakamasamang tao sa balat ng lupa, guess what, brother? Guess what, sister? The Lord is willing and able to forgive your sins as long as andun po yung genuine repentance sa ating pong mga puso. Patatawarin at patatawarin ka ng ating Diyos na buhay. Diyan po papasok yung pong death to sin. So yan po yung unang step. We need to repent. Second, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. So kung una, siya po'y namatay, tayo naman po'y papatayin natin ng ating mga kasalanan through repentance. Second, siya naman po'y inilibing, tayo naman po'y ililibing naman po natin ang ating mga kasalanan through water baptism in the name of Jesus Christ po yan. At ang sabi po sa Romans chapter 6 verse 4, therefore we were buried with Him through baptism into death, that just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life. Sa madalit sabi, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. Why? Because that water is the type of the blood of the Lamb that takes away the sins of the world. Hindi po ito paghuhugas ng dumi ng katawan, kundi ito po'y pag-aalis po ng ating pong mga kasalanan. So yung pangalawang step, we need to be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins. Now, the third step is we need to receive the gift of the Holy Spirit. Siya naman po ay nabuhay na magbuli. So, diyan naman po papasok ang ating transformation, ang ating buong regeneration. Sa madalit sabi, tayo mababago na po, na nabanggit po yun sa Romans 8:11, kaya hindi po sa Titus chapter 3, verse 5. In fact, once we receive the gift of the Holy Spirit, we're also receiving power. Power saan? Sa lahat po ng mga first-time viewers, aminin nyo man hindi, lahat tayo may kahinaan. Perhaps vices, bad attitude. Kung minsan pinipilit natin magbago, 1-2 buwan, pero mapapansin po ninyo, bumabalik po kayo sa dati. Bakit po? Sarili lang po natin. But once you receive the gift of the Holy Spirit, yan po yung sinasabi nating power. Power saan? Power to overcome all our weaknesses. At yan din po yung magpapaalala po sa atin para makasunod po sa kalooban po ng ating Panginoon. So take note, ito pong 3 bagay na ito ay kailangan maganap po sa ating mga buhay. First, we need to repent. Second, we need to be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins. And thirdly, we need to receive the gift of the Holy Spirit. And that is what we call the good news. And that is the gospel of Jesus Christ. So at this moment, sa lahat po ng first-time viewers, pwede po ba na itaas po natin ang ating pong 2 kamay bilang tanda ng pagsuko sa ating Panginoon? Yuko natin ang ating pong mga ulo. And please repeat after me with this prayer na habang binabanggit po ninyo ang panalangin ito, andun yung taos puso at tayo po'y nagsisisi, tumingi po ng tawad sa ating Panginoon sa lahat po ng ating mga kasalanan. So please repeat after me. Panginoong Jesus, lumalapit po ako sa iyo bilang isang makasalanan. Patawarin mo po ako sa lahat ng aking mga pagkakamali at pagkukulang. Sa oras na ito, tinatanggap po kita bilang sariling tagapagligtas at tinatanggap po kita bilang Diyos ng aking buhay. Naniniwala po ako na ikaw ay namatay, ikaw ay nilibing, at sa 3 araw ay nabuhay na magmuli. Tulungan mo po ako makapagsimula ng bagong buhay at idagdag mo po ako sa iyong kaharian. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Yan po yung first step. Para sa pangalawang step, sa lahat po na interested po magpabaptize, andyan po yung mga telephone numbers po natin. Sa baba po mga screens po ninyo. Pwede po kayong tumawag dyan para makapagpa-schedule po tayo ng water baptism or otherwise, andyan po ang ating pong FB page. Iwan lang kayo ng mensahe para masagot po namin to give you further instructions. Tunay po na napakahalaga po ng ating po narinig na mensahe ngayong Bill. So let us not leave behind the truths we have received. Kundi bitbitin po natin ito sa ating po buong linggo. Hayaan natin ito na mag-take ng deep root sa ating mga puso and live them out. So see you again next week para po sa pagpapatuloy po na ating pag-aaral, the parable of the sower. God bless every one of you and to God be all the glory.